Wag na wag mo Okay, siyang game. gagawin kung mataas na yung creatinine. Panoorin natin to. Nako! Story time. So, eto na nga. I had this patient, nagpa-check up siya kasi tumaas na yung creatinine niya compared dun sa values niya from last year. By the way, dun sa mga hindi familiar, ang creatinine, pag tumataas yan, it might be an indication that there's something wrong with your kidneys. Ang sabi dito, kada isang oras may isang Pilipino ang nauuwi sa chronic kidney disease. At pag sinabi natin chronic kidney disease, pag hindi natin naagapan, pwede kang mauwi sa pagdadialysis. Kaya nga kung ayaw mo mauwi sa pagdadialysis, ito yung mga sinabi ko sa patient ko. Number Di 1, totoo yan. huwag kang kumakain ng red meat. Di When I totoo say yan. red meat, this is pork, beef, lamb. Mas safer for the kidneys ang plant-based Di totoo proteins. yan. And when I say plant-based proteins, ang ibig sabihin ko nito, mas recommended na nakukuha Okay. natin yung protina galing sa plant sources like edamame, munggo, Okay. tofu. Yan yung mas healthier choice. Okay, pag-usapan po natin. Una sa lahat, bali pinag-uusapan dito is patungkol sa kidney natin and i-discuss niya about sa creatinine na kapag mataas ang ating creatinine, nangangahulugan na may possibilities na may problem yung kidney. Pag sobrang baba naman ng ating creatinine, nangangahulugan na possible may problem din yung kidney natin. Pero alam mo ba, hindi po basihan na porket mataas ang creatinine natin or sobrang baba naman ng creatinine ay nangangahulugan na sira na yung ating kidney. Para sa kalaman ng lahat, para mas masigurado po natin, ito po yung lagi kong ina-advise sa mga nagpapa-coach sa akin sa napakaraming pasyente na mayroong mga chronic kidney disease at yung iba nagsisimula pa lang. Lagi kong ina-advise na malaman yung kanilang eGFR. Dito malalaman kung ano na ba ang status ng pinaka-filtration rate ng ating mga kidney. Kung ito ba ay nagpa-function pa ng maayos. Meron kasi mga possibilities na mataas yung creatinine pero hindi naman sira yung eGFR. Meron namang pangyayari na mababa nga si creatinine pero sira naman si eGFR. Pero ito yung isa sa pagtutuunan natin ng pansin. Isa sa pagtutuunan natin ng pansin, yung sinasabi niya na number 1 na huwag pong kakainin is red meat. At pinangbabanggit niya yung other ruminant animals. Ito yung mga kumakain ng damo. Pero alam mo ba, para mas makumbinsi ko po kayo na once na ang mga doktor na traditional doctor ay hindi talaga lumabas sa kanilang pinag-aaralan, ikaw yung tipong nagdadialysis na prolonga ang buhay pero wala na talagang chance na gumaling o makarecover. At lagi na lang nilang advice, lifetime ka ng dialysis or transplant na lang. Pero alam mo ba, sinunod natin, imagine mo nagda-dialysis ka pero habang nasa dialysis center, binabawasan, pinapatanggal ang pagkain ng red meat pero yung mga nagda-dialysis, puro mga fast food naman ang kinakain. Pero alam mo, pinigilang mabuti, numero 1, ay ang pagkain ng red meat. Sapagkat one of the best source of protein, pakinggan nyo mabuti, na sinasabi nitong mga ganitong dalubhasang doktor, ay kailangan nakafocus ka saan? Sa plant-based once na may ganito ka ng issue. Merong problem sa kidney or wala, lagi pa rin pinagbabasihan nila ay ang source ng protein or vitamins na kailangan ng ating katawan is focus pa rin saan? Sa halaman. Pero alam mo ba, gusto nyo bang maliwanagan at mabuksan ang kaisipan ninyo patungkol sa halaman? Imagine mo at alam ko mauunawaan nyo ito. Kapag kumain ka ng mais, kapag kumain ka ng malunggay, kapag kumain ka ng leafy vegetable, check mo yung poops mo. Check mo. Makikita mo, buo pa rin yung dahon, buo pa rin yung malunggay, buo pa rin yung mais. Anong ibig sabihin? We don't have necessary enzyme para matunaw siya. Kahit pa i-blender mo yan, kahit pinong-pino pa yan, there's no such thing na matutunaw yan. Kaya nangyayari, utot tayo ng utot, sobrang baho,
because nade-decompose siya. Kaya pag nilabas natin siya, sobrang baho at makikita mo talaga na maamoy siya talaga. Pero, kung tatanungin niyo po kung kumusta naman ang pagkain ng red meat, yan po ang pinaka-nutrients dense food, pinaka-masustansya na pinakakilala ng ating katawan. Tingnan mo mabuti pag kumain ka ng kanin, kumain ka ng gulay, kung ilang beses kang kumain, ilang beses ka ring dudumi. Merong 3 times, 2 times, isang beses na pagkakadami mo talagang nilalabas. Pero tanungin mo yung mga nasa carnivore. Tanungin niyo po, since 2023, nung nagsimula po na ituro ko ang carnivore way of eating, alam mo ba na ilan sa mga tinuturuan ko, even I myself, na na-experience ko, na 500 to 800 grams na karne ang kakainin. Minsan more than 1 kilo. Pero dudumi ako 2 to 3 days. Tapos kapag dumumi, konti pa. Nangangahulugan pa na hindi siya natunaw or na-absorb ng ating katawan. Think about it.